Atlan at sa mga tagapakinig, mga viewers, magandang gabi sa lahat. Paano po ninyo na-aresto itong tatlong foreign national na ito? Originally kasi kaninang hapon, mga around 2:45, may pumunta dito na complainant, lalaki, taga dito sa Poblacion Balite, na sabi niya na nakunan daw siya ng pera ng sabi niya yung una Iranian national, isang babae daw at dalawang lalaki. So meron daw silang sasakyan na yung unang pagkasabi niya parang Innova daw o parang expander na kulay gray. Ang nangyari kasi yun nung doon siya sa Sitio Bangbang, Barangay Feliciano. Pinarahan daw siya ng itong sabi niya na Iranian national. Siya naka-top down yung complainant na ito, iba yung driver, siya yung bibili siya ng baboy, 3 baboy. Kasama yung may-ari ng baboy. Nung pumara siya at saka nung paghinto ng top down niya, tinanong siya ng isa sa pasahero ng yun, bali ang labas ng sasakyan, expander pala ito na kulay gray. Tinanong siya ng lalaki na bumaba kung ano daw itsura ng 500 na luma, yung 500 piso bill na luma. Na-timing naman na mayroon tong pera itong complainant kasi bibili nga siya ng baboy. Pinakitaan niya ng 500 na na luma na pera. Tapos naman, nagtanong naman kung anong itsura ng 500 na bago. Kinuha naman yun uli sa wallet doon at saka pinakita. Ngayon, nagtanong naman uli kung anong itsura ng 1,000 piso bill. Ngayon, pinakita niya yung pera ng 1,000 na bago. Yung ginawa ng foreigner na ito, yung lalaki, kinuha na yung pera. Yung pera na naiwan yung wallet. Tsaka tiningnan yung pera, pumunta siya doon sa sasakyan. Siguro sa kalituhan, hindi agad nakapag-react itong complainant. Hanggang nakasakay na sa sasakyan yung foreign national. Kasi meron siyang driver, foreigner din, at saka foreigner din na babae doon sa loob. Nagbabay pa daw nung alis na sila, napatawa-tawa, naka-smile. Ganun din yung walang reaction yung kan. Hindi niya alam kung hindi niya kahit wag mo na kayong umalis. Kasi andun yung pera eh. Nagkapag-react na siya nung nakaalis na yung sasakyan. Ngayon, yung sasakyan kasi papuntang Bangayan yung direksyon. Bali, ang sabi niya una yung papunta dito sa police station yung complainant na humihingal pa, sabi niya yung nga na nag-report na napunan siya ng pera. Timing naman na kaninang hapon kasi mayroong simultaneous checkpoint, ibig sabihin lahat ng police station mayroong checkpoint sa oras na yan. So, ang una kong ginawa, tinanong ko muna yung description ng sasakyan, description ng tao, kung nakuha pa yung plate number. Mabuti naman at saka nakuha niya yung plate number, memorize niya. Sinabi niya nung una doon papuntang direksyon ng Banga. Pero hindi siya sigurado kung diretso doon sa Banga. Nagsabi naman siya na baka liliko yun mag-U-turn baka papuntang Altabas. So tumawag naman ako doon sa Altabas. Lahat sila yan sa Banga at saka sa Altabas na police station mayroong checkpoint. So after ilang minutes, tumawag dito yung Altabas MPS na intercept nila yung itong sasakyan. Tinanong ko yung description, same sa description na sinabi ko. Yung tinawag ko, in-inform ko yung complainant na intercept yung mga foreign national. Dito, pinapunta ko dito yung mga patrollers ko saka pupuntahan doon sa Altabas Police Station. Isama na rin din yung complainant. At doon nga, na-verify at na-confirm na tinuro siya ng complainant. Yun yung mga 3 foreign national na kumuha ng pera niya. Sir, sa sa 3 foreign national na sinasabi yung unang humawak ng pera, yung may katandaan o yung bata na maputi? Yung may katandaan. Bali siya yung dumidiskarte, yung may katandaan, yung bata-bata na lalaki, yun yung parang nagsisilbing driver ng sasakyan. Okay. At saka yung papel ng babae doon lang sa sa may likuran, lang sa back up siguro kung ano yung kanya. Kasi yung
Bali nag-apos kasi nung yung yung matanda na lalaki, yung ano, doon sa complainant. Ano Pero pa? cash lang yung hawak at the time, yung wallet na iwan sa complainant, parang ganon. Yes sir, naiwan Kinuha lang yung pera. wallet, yung pera yung nakuha. Mm. Parang labas ito hindi na hindi na swindling. Labas niya parang thief. Ay, okay. Thief. Salisi. Wala ma-describe by the way sir yung complainant sa inyo na parang bakit hindi ka naka-react agad? May na-mention pa siya na parang Hypnotize. hypnotize, parang ganon, wala naman. Ang sabi niya kasi huli na siya nakapag-react Oh, yun. na yung pera ko pala, yun na andun. Sabi niya, magkano yung nakuha sa'yo na pera? Sabi niya, mga 19,000 plus. 19,000. Pinakitaan din siya ng pera o inapayaran siya ng pera? Wala daw siyang pinakitaan na pera. Yung siya yung pinapalabas ng pera. So, Kasi gusto diskarte makita, na oo. nagtatanong kung anong itsura ng Yun. luma at saka yung bago na pera ng yung piso. Sir, marami ang mga, di ba, nabalita namin na mga nabiktima niyan for the past year siguro or sa ibang bayan. Ano po, sila rin ba itong mga tao na ito? Mga Yes sir, suspect? nung nahula yan kanina, yung nakuha na doon sa Altabas at saka dinala na dito sa station, sumama na rin dito yung personnel ng Altabas na andoon sa checkpoint. May nakapunta dito na tao, siguro nagpasapasa na yung information na may nahuli na Indian National, pero hindi pala Indian National for verification. Ilabas nito pang Iranian National based doon sa identification card na pinakita nila. Iwan ko lang kung totoo yun na ID Yan kasi pag mga ganyang mga tao hindi mo malaman kung totoo yung sinasabi niya o totoo yung pinapakita. Karekto din yun na ID. Opo, kanina kasi pakilala nila Persian national man sila. Kasi doon sa identification card, lahat sila Iranian National. Iranian. Sa yung address na dinadala niya Manila. Sa Manila. How about sir yung kotse po, yung sasakyan po na dala nila po, ano yun, na-verify na po natin kung yan ba ay pakakarnap din or ano? Sa ngayon, si Juan pala for verification pa rin hanggang ngayon kasi wala kayong makontak na wala kasi available kanina na taga HPG. Tapos hanggang ngayon, nag-verify kami sa makilala. Nagpapasalamat kami dito si Prosecutor Gonzales, nag-assist sa amin. Saka yung kay Major Bakuyab. Para kasi hindi naman to basta-basta na kaso, i-involve yung Puri National. Pasalamat kami, tumutulong sila dito sa amin kung anong mabuting gawin. Opo. Sir, yung mga previous na mga na nagawa nila ng ganito, Nakabablatter ba? Pwede nilang gawin po? Yung nga, yung andito na nga yung mga foreign national nito, maraming pumunta dito ng mga tao. At doon namin na-discover marami pa din para sila ditong nabiktima. So, ang lang kasi hindi sila nagpa-blatter. Ayun. Yung iba nag-post lang sa social media. Ayun. So, ngayon desidido sila ngayon mag-file ng kaso. So, dahil ilang taon na yung nangyari, ilang buwan na, pwede yun sa regular proceedings para mag-serve na rin ng warrant of arrest sa uli. Yung kwan pala, yung sasakyan na gamit nila kanina, yung nung sa checkpoint, doon na-discover na yung plate number niya na sinabi ng complainant, hindi parang nilagay lang doon sa Nakadikit lang. Parang temporary na pwede din kunin. Doon sa checkpoint doon, meron pala siyang plaka doon na yun talaga yung register na plaka. Bali yun, ginkubiran yun ng plaka. Ayun. Yun yung gamit na plaka nung tapos na yung complainant. So pwede pong pang luloko. Yes sir. Tampering din. May tampering. ibig sabihin nun, may violation din yun, no? Kung halimbawa sa kanila pa yung sasakyan. Yes sir, sa RA 4136 yun sa LTO. Another Saka yung case. yung check din namin yung kanya, yung rehistro ng sasakyan, hindi rin nakapakalan sa kanila. So, pinaverify namin yung wala ding alarm yung sasakyan, pero hindi na alam kung kanino, kung sino yung tao na yun na may nakalagay kasi doon na nakarehistro yung sasakyan, yung kanino. Pero wala diyan sa kanilang tatlo. Hindi ka namin i-verify pa namin to kung baka renta ito, kung pinagamit lang o gumagamit sila ng iba-ibang sasakyan. Ang sabi kasi ng mga tao kanina na nandirito, mga complainant, sir, i-check din po ba ninyo yung yung loob Loob ng ng sasakyan. sasakyan kung anong mga laman po noon?
Kasi pag ganyan na i-check pa natin yung loob na sasakyan, kailangan kasi yan na parang bahay na rin yan, extension ng bahay. Kinakailangan natin yan ng search warrant. So, mag-a-apply po kay sir ng search warrant. Yun po yung pag-uusapan namin sir kung ano kung dyan. Basta sa ngayon, continuous pa rin pag-contact namin sa kung anong magandang advice doon sa taga-highway patrol group at saka dito sa taga-LTO. Sir, balikan ko ng konti yung sa mga sinasabing previous na complainants. No? If ever, sa time mo na ikaw na yung OIC dito, kung meron pong na-receive na complaint, kapareho din na incident, parang pang-i-scam, na-describe nila kung sino rin sa tatlo na yon yung alleged na ng biktima, yung kapareho pa rin yung may katandaan o yung bata na maputi? Yes sir, yung kanina na mga pumunta na tao dito, same talaga yung reaction nila na same person na kumuha ng pera nila sa iba-ibang paraan. Okay. Pero yung gamit nila na modus parang gano'n parang salisi, parang tip na mayroong naglilibang sa'yo. Kausapin ka ng babae. Basta yung driver na yun, medyo bata na lalaki, yun yung hindi lumalabas. Nagwan lang sa doon sa sasakyan. Bali, babae lang yung mag-a-approach o yung lalaki na matanda. Pero kanina sir, nakita rin natin, yung maputi, yung bata, yung matangkad na foreigner, nag-sorry. Does it mean sir na may complaint sa kanya or all in all sa kabuuan ano pa rin yan, kasabwat pa rin kumbaga may tuturing siya? Ibig sabihin na conspire sila to. Ang labas na parang conspiracy, ako or accomplice o kan sila. Yung isa dyan. Saka gano'n yung nung doon din ako sa Ibay, same din yun yung nangyari doon sa kulong-kulong. Gano'n din yun. At saka itong mga na-post na reviews na sila din yung involved. Tapos mayroon doon nangyari na dito pa rin sa station, pinag-usapan nila yung complainant kung pwede ayusin na lang. Nag-offer pa nga ng ng pera, mayaman daw sila. Saka hindi lang pala yan, doon pa lang pala sa Altabas. Pinapakitaan siya ng dollars para ayusin na lang yung yung problema. Para wala daw problema, marami daw silang pera. Kaso. Hindi masabi ng problema. If ever sir, initially, anong ipafile kung may habol bukas na kaso sa mga sa tatlong ito? If ever. Kailangan bukas ma-inquest na to first hour in the morning. Initially, theft yung ipafile natin na kaso. For inquest, itong particular na complainant muna na nangyari kanina, yung iba na maglalabasan ng mga complainant, pwede natin yun i-entertain. Regular na Pwede sila doon magpa-blatter kung hindi pa nabablatter doon sa respective na police station kung saan nangyari yung yung pangloko sa kanila, doon sila magpa-blatter at doon din na station magpa-file ng kaso. If ever sir, may advice tayo, baka naman merong magko-comment na quote and unquote overkill naman yung complaint, baka mamaya kanya-kanya na lang declare. Anong mabuting gawin sir? Imbes na 10,000 na limbawa gawin, mga ganun ba? May advice tayo dyan sir? Wag na lang nating abusin yung mga complainant, baka lakihan na yung kung ano yung totoo na nakuha sa inyo, yun yung i-declare Be niyo. honest na. Be honest ka, malalaman din yan pagdating sa trial na proper. Baka mahuli ka pa dyan na nagsisinungaling ka, nag-declare ka ng mas marami. Yung nakuha sa iyo na 5,000, gawin mong 50,000 magka-problema pa sa kaso. Initially, yung documents nila, ID sir, kumusta? May passport, etc. Anong mangyayari doon? Meron silang, hinahanapan sila ng kanton, yung driver's license, walang pinakita. Yung identification card lang, na iwan ko lang kung yun talaga yung totoong pangalan at yun yung nakadeclare na nationality nila. Aside doon, wala silang pinakita na ibang documents. Rehistro lang yung nasasakyan lang at saka yung ID na tatlo. Unless siguro pag doon sa sasakyan baka mayroon pa din mga documents. Pero ngayon hindi. Walang lisensya yung driver. Wala sir, inanong namin wala siyang pinakita. Nag-coordinate na kayo sa immigration? Yes sir, doon kanina. Anong feedback yan, malalaman natin yan. Bali, may gusto pa kayong ipahabol na sa mga gusto? May pamilya ka na contact sir? Pamilya nila? May tinatawagan kanina yung yung bata na foreigner na yun. Yung pamilya niya yun. Pero nung tinanong namin siya kanina, abogado daw niya. Tatanong siya. What about yung residence nila sir? Kung saan talaga sila dito sa Aklan na identify na ba? Nalaman na?
Wala Hindi silang yata sinabi sila na nagstay dito eh. kung saan sila umuwi dito sa Aklan. Basta yung naka-address sa ID nila, sa Manila pa sila umuwi. Vlogger daw itong lalaki. O sabi niya, yung rason niya, Businessman. kung tinanong na bakit, ano ba yung ibig sabihin, bakit nagpapalit-palit ka ng plaka ng sasakyan? Oh. Eh sabi niya, kailangan daw magpalit ng mga plaka kasi vlogger daw siya. Oh. Eh, iwan ko lang, wala naman siguro Anong kaugnayan relasyon yung nun? pagka-vlogger sa papalit-palit ng plaka ng sasakyan. Oo naman. Oo, sige. So hindi natin tinatanggap yung rason niya, sir. Na, Yes, sir. Kasi yung ginawa niya, kung ano yun eh, pangluloko, connected doon yun sa pagbabago-bago ng plaka. so lahat sila. Pati sir, yung babae, sangkot din yan, kakasuhan din. Yes sir, eh, kasi may previous na kasama din siya sa ano, sa ibang same na crime. Sige. Sir, Thank you po. sa- Thank you sir, Salamat, maraming salamat. good evening sa